Magandang gabi mga kasityo pangil. Kumusta rin siyempre sa inyo, Sir Jupiter? Ako po ulit ito, si Jimmy na taga Mindanao, ngunit ngayoy nasa Bacolod. Sa pagkakataong ito po, ibabahagi ko na ang huling yugto ng pakikipagsapalaran ng aking lolo Javier. Hindi ito madaling isulat. Kasi sadyang napakabigat ng bahaging ito, masyadong madugo, nakakikilabot, at malungkot. Mga emosyong nakikita ko pa rin sa mga mata ni Lolo hanggang sa kanyang pagpanaw. Hindi kasi talaga madali ang kanilang pinagdaanan nang harapin nila ang tribo ng mga aswang na pinamumunuan ng isang gabunan. O siya, hindi ko na patatagalin. Narito na po ang huling yugto ng pakikipagsapalaran ni Lolo Javier, ang Sundalong Bantay. Mabilis gumulong ang mga araw. Bago pa man naming namalayan ay isang buwan na pala matapos noong kabaliwang ginawa ko. Payapa naman ang baryo sa mga araw na yun. Nakapagsanay ng maayos ang mga tauhan ni Ginoong Salvador at ang mga taga-baryo. Maging ako man ay muling hinasa ang kakayahan ko sa pakikipaglaban, lalo na ang pagiging asentado ko. Malaki ang pasasalamat ko kasi nariyan sina Teniente Gabon, Toto at Miriam. Ang teniente na siyang kumupkup pala sa amin ni Mariano matapos mapatay ng mga Hapon ang aming mga kamag-anak. Si Toto naman na siyang pinakamatalik kong kaibigan at si Miriam na dati ko palang niligawan. Opo, medyo natuwa ako sa bagay na yon nang maalala ko ulit. Pero hindi naman nanumbalik ang pagtingin ko sa kanya. Mabuti na lang din kasi ayaw talaga niyang suklian ang inalay kong pag-ibig. Sa panahong yon ay pinupulbos na ng puwersa Pilipino-Amerikano ang mga mananakop na Hapon sa silangang bahagi ng Mindanao. Susunod dapat doon ang hukbo ni Teniente Gabon, pero mas pinili niyang unahin ang misyon laban sa mga aswang. Maliban sa pagsasanay, hinandari ni Teniente Gabon at Ginoong Salvador ang mga sandatang pangkontra sa mga aswang. Halimbawa na lamang ang mga balang binabad sa dinurog na bawang saka pinabendisyonan sa simbahan. Meron ding iba't ibang mga tansong patalim, buntot pagi at pinatulis na kawayan. Meron ding mga puting panyo na may nakaburdang hugis buwaya. Yun kasi ang madaling gawin na depensa upang hindi agad masaktan ng mga aswang ang mga tao. Gustuhin man namin gumawa ng maraming habak, wala kaming kasamang may sapat na kaalaman para roon. Kaya kami lang ni Toto at Miriam ang meron. Tanghali bago ang unang gabi ng kabilugan ng buwan, tinipon kami ni Teniente sa gitna ng baryo. Hindi naging mapayapa ang mga nagdaang araw dito sa baryo. Kahit doon sa Maylawa ay hindi rin nagparamdam ang mga demonyo. Pero wag tayong makampante. May mga napapabalita pa ring mga paisa-isang pagpatay sa ibang bahagi ng Ilog Pulangi. Pinapatay nila ang mga alagang hayop at mga tao. At hindi sila titigil hanggat hindi natin sila napupuksa. Tumahimik ang paligid. Tanging lagaslas ng ilog
Paglagitik ng malapit na siga at kulo ng nilagang nakasalang sa apoy ang maririnig. Ramdam ang pagngangalit ng bawat isa. Dagdag sa bigat ng pakiramdam ang katatapos lang na digmaan laban sa mga mananakop. Ang dami nga ring napatay at nawasak ng giyerang yun, tapos dumagdag pa ang mga salot sa paligid. Muling nagsalita si Teniente Gabon. Batid na ng gabunan na kumikilos na kaming mga mandirigmang gerilya laban sa kanila. Alam na ng hukluban na hindi na niya makukuha ng ganoon na lamang ang inaasam niyang itim na bato. Kaya naman, sigurado akong haharapin lang nila tayo kung kailan sila pinakamalakas. Lulusob lang sila dito kapag mataas ang pag-asa nilang magtagumpay. At ang pagkakataong yon ay mamayang gabi na mismo sa ilalim ng bilog na buwan. Pumalit ang kilabot at kaba sa mukha ng mga naroroon. Nagkabulungan. Hindi maiwasan ang mag-alinlangan. Subalit batid din ng lahat na kailangang magpakatatag at manatiling buhay pagkatapos ng gabing paparating. Doon din na inilatag na ng tiniente ang plano nila ng hasyendero. Lalo na ang tungkol sa kung paano gagamiting pain ang itim na bato. Napakabagal ng oras sa araw na yun. Halos hilingin na nga lang namin na sana wag nang gumabi. Puspusa na rin ang paghahanda namin. Sinabitan namin ng mga pangontra ang bawat bahay, tapos naglatag din ng mga patibong sa gubat at baryo. Pagkatapos, palubog pa lamang ang araw ay naghapunan na ang lahat. Mahigpit na bilin ng tiniente na walang iinom ng anumang inuming nakakalasing. Yun na ang ginamit naming oras upang kahit papaano magsaya bago ang lagim. Pagkagat ng dilim, inakyat ko ang pinakamataas na bahagi ng puno ng yakal. Bitbit ko ang aking pistola, rifle, tansong itak, at isang napakahabang lubid. Pumuesto ako sa isang matibay na sanga. Tinali ko doon ang lubid, tapos ay hinayaan itong lumambitin pababa. Napakataas ng kinatutungtungan ko. Siguro nasa mahigit 20 o 30 metro na yun mula sa lupa. Mula roon ay tanaw ko ang buong baryo pati ang bandang bungad ng gubat. Kita ko rin sina Mateo na naghahanap ng mapagtataguan sa kabilang bahagi ng malapad na ilog. Hindi ko maiwasang mapaisip habang tinitingnan ang paligid na naliliwanagan ng bilog na buwan. Bakas man ng panlalapastangan ng mga hapon, hindi naman makakailang napakaganda ng lugar. Payak, ngunit sadyang kahali-halina. Lalo pat tila kumikislap ang mga alon ng ilog sa liwanag ng buwan. Nakalulungkot isiping maaaring muling maligo sa dugo ang baryo. Ilan kaya ang mamamatay? Hindi ko alam. Kung pwedeng wala, bakit hindi, di ba? Pero mahirap kasing masabi, lalo't mga alagad ng demonyo ang mga kalaban namin. Kasing sahol ng mga mananakop na hayok sa dugo. Ilang oras akong naupo sa ibabaw ng puno. Tinignan ko ulit si Mateo at ang mga kasama nitong sundalo. Hindi ko na sila makita. Siguro ay nakapagtago na sa napagkasunduang lugar.
Tinanaw ko ulit ang baryo. Wala nang katao-tao maliban sa mga sundalo, mga tauhan ng asyendero at mga tagaroong nakapagsanay. Wala na akong ibang marinig kundi ang malakas na lagaslas ng ilog at sipol ng hangin. Hanggang sa maramdaman ko na ang bahagyang pag-init ng habak. Binunod ko ang rifle at kinasa. Uminit pang lalo ang habak, palatandaang papalapit na nga ang mga halimaw. Kumabog ang dibdib ko. Nananalangin sana magawa namin silang gapiin. Napatangis ang mga bagang ko nang magkaputukan sa gubat. Pinatalas ang mga matang nakasipat sa hawak na baril. Nakaaninag ng mga paggalaw sa gubat hanggang sa may lumipad na isang napakalaking itim na ibon. Inalabit ko ang gatilyo. Sapul sa ulo ang tampalasan. Pinagpapawisan ako kahit napakalamig sa ibabaw ng puno. May mga nakita pa akong nagsilundagang pilit lumalapit sa baryo. Muli kong kinalabit ng 2 beses ang gatilyo. Tinamaan sa bungo ang isa, ngunit nadaplisan lang sa braso ang ikalawa. Kita kong tinatanaw nito kung saan galing ang bala, kaya mabilis kong ikinubli ang sarili sa mga dahon. Nang maramdaman kong napakainit na ng habak sa baywang ko, sumilip ako ulit. Nanlaki ang mga mata ko kasi marami ng mga aswang ang nakalapit sa baryo. Nagpaputok pa ako ulit ng sunod-sunod hanggang maubos ang isang tambak ng bala ko. Nagpalit ako ng tambak bala at muling nagpaputok ng magkakasunod. Maraming bumubulagta, pero sadyang marami rin ang paparating. Kita ko ring marami ang nagtatangkang makapasok sa mga kabahayan, ngunit hindi nila magawa. Ilang minuto pa ay may isang aswang na nakapansin sa kinaroroonan ko. Namalayan ko na lang na paakyat na ito sa puno ng yakal. Mabilis ko naman itong nabaril ng pistola, ngunit marami nang sumunod sa kanya. Doon na ako humawak sa nakalambiting lubid, saka nagpadaus-dus pababa. May mga lumipad at lumundag palapit sa akin. Nagawa kong barilin ang iba, ngunit nakalmot naman ako ng 2. Kita ko nga lang na mabilis nilang kinakabig ang kanilang mga kukot kamay matapos dumampi sa akin. Nang makatapak sa lupa ay agad may sumipa sa ulo ko. Tumilapon ako. Ngunit nagawa ko namang makabangon agad para barilin ito. Malas nga lang at tumilapon palayo ang rifle, kaya't kailangan ko na lang umasa sa pistola at itak. Javier! Ayos ka lang? Sigaw ng tinyente ng lapitan ako. Sunod-sunod din ang pagpapaputok nito, bagamat hindi kasing asintado ng pagbaril ko. Tinanguan ko naman siya, tapos tinanong kung bakit napasok ng mga aswang ang baryo. Kako, nasaan ba ang mga nakapwesto sa may gubat? Sagot niya, sadyang napakarami raw kasi ng sumalakay noong gabing yun. Doble o baka nga ilang ulit pa ang dami sa mga nakita namin sa kanilang pugad. Kaya maraming nakalusot sa mga bantay, kahit pa sabihing marami din namang kaming napatay. Naputol ang pag-uusap namin nang biglang umatungal ng napakalakas ang isang aswang. Hindi man namin nakikita ang gumagawa ng kasuklam-suklam na tunog, sigurado naman kaming yun ang gabunan. At batay sa nasaksihan ko sa kanilang pugad, isang utos o babala ang katumbas ng hiyaw na yun. Utos na tanging mga aswang lang ang makakaintindi. Doon din ay nagtaka kami nang tumigil ang mga aswang sa panggugulo sa mga kabahayan. Ngunit nahintakutan din kami ni Tiniente Gabon
nang magsitakbuhan ang mga ito papuntang ilog. Naloko na! Mukhang nabisto na tayo, Tenyente! Huwag ka mag-alala, Javier. Kasama pa rin naman ito sa plano. Pero, Tenyente, baka mapahamak sila dun. Abat talagang magtiwala ka nga sa mga kasama mo, imbis na pumutak, umalalay ka na lang. Tuloy-tuloy ang putukan at labanan. Nagpalingalinga ako. Oo, marami pang natitirang kalaban pero kita kong nagkalat na sa paligid ang mga bangkay ng mga aswang. Siguro nga ay tama si Tenyente. Kaya namin to. Kakayanin namin to at kailangan kong magtiwala sa mga kasama ko. Ibinaling ko ang pansin sa mga halimaw na tumatakbo papunta sa ilog. Pinagbabaril ko ang mga ito, habang ang iba ay pinagtataga. Mahirap na kasing maubusan ng bala, lalo pat 2 tambak bala na lang ang meron ako. Ibig sabihin, nasa 16 na putok na lang ang pwede kong magawa. Pinilit namin ni Tenyente na makalapit sa mismong gilid ng ilog. Kailangan naming harangan ng mga demonyo. Oo, takot sa malalaking anyong tubig ang mga tampalasan pero mainam ng maging sigurado. Kaming dalawa lang ni Tenyente Gabon ang nasa mismong tabing ilog. Hindi kasi makalapit ang mga kasama naming nasa baryo. Sa totoo lang, napakahirap ng laban kong yun. Una, nagtitipid ako ng bala. At ikalawa, hindi ako ganoon kagaling sa paghawak ng itak. Dagdag pa sa problema, iniiwasan nila ako dahil alam nilang meron akong habak. Kaya tinutuon nila sa kasama ko ang pag-atake, kaya nawawala ako sa pagharang. Hanggang sa nalusutan nga kami ni Tenyente ng 2 lumilipad na aswang. Nakakabahala pero tuloy-tuloy lang kami sa pakikipaglaban sa mga kaharap. Hanggang sa konti na lang ang natitira. Sugatan na kami noon, bagamat kaya pa naman naming lumaban. Subalit nanlaki ang mga mata namin nang makitang lumundag papunta sa harap namin si Sargento Miguel. Agad niya akong sinapak sa ulo, kaya napasubsob ako sa putikan. Doon ko na binulot ulit ang baril ko lalo pat mukhang walang talab sa kanya ang habak. Hayop talaga tong pinuno ng mga manunugis ng aswang. Naging aswang na nga at lahat. Napakalakas pa rin. Pinaputukan ko siya ngunit mabilis na kailag. Nagpaputok na rin sa Tenyente pero nakaiwas ulit ito at nasuntok sa dibdib ang pinuno ng hukbong gerilya. Sasaksakin ko na sana ang dati naming sarhento nang bigla na namang pumailan lang ang napakalakas na iyaw ng gabunan. Sinundan ito ng pahayag niyang, "Mga walang kwenta kayong lahat! Ang hihina ninyo! Mga inutil!" Doon din ay malakas na lumundag ang sarhento papunta sa isang bato sa gilid ng ilog. Bumuelo at muli na namang lumundag patawid. "Sundan mo siya, Javier! Paano kayo? Gawin mo na!" Taranta kong nagpaliga-liga para humanap ng bangka. Nang may matanaw, dali-dali kong pinutol ang tali nito. Sumampa at sumagwan patawid ng ilog. Nakatuon ang paningin ko sa malaking aswang na lumapag na sa kabilang bahagi ng ilog. Halatang pinapakiramdaman ito kung nasaan ang mga nagtatagong kasama namin. Nang malapit na ako sa kabilang pangpang, lumingon ako ulit sa pinagmulan. At napasigaw nang makitang nakabaon na sa dibdib ni Tenyente Gabon ang mga kuko ng matandang may puting buhok. Nasaan yung tao pa ang halimaw? Ngunit napakapula ng mga mata nito habang sinisip-sip ang dugo ni Tenyente Gabon. Naramdaman kong gusto kong balikan ang pinuno ng hukbo ngunit halos malaglag ang puso ko nang biglang nagkaputukan mula sa pinagtataguan ni na Mateo. Dali-dali akong bumaba ng bangka at tumakbo papasok ng kakahuyan. Natanaw ko si Gaspar na tumilapon sa may damuhan.
Lumingon ako at agad nagngalit ang mga bagang sa nakita. Kinasaulit ang baril. Pinaputok ng napakaraming beses. Subalit, huli na. Oo, bumaon ang lahat ng mga bala ko sa ulo at katawan ni Sargento Miguel, ngunit wasak na ang bandang lieg at dibdib ni Miriam. Kasabay ng sigaw at luha ko, bumulwak mula sa kaibuturan ng isip ko ang napakaraming alaala. Naalala ko ang araw kung kailan ko unang nakilala si Miriam. Ang araw kung kailan una niya akong nasapak. Dati pa lang kasi ay mainitin na talaga ang ulo nito sa kahit anong bagay. Naalala ko kung paano ako naglakas loob na magtapat ng pag-ibig sa kanya. Kahit halos lahat ng mga lalaki sa kuta ay takot sa kanya. Siyempre, naalala ko rin kung paano niya sinabing sarado na raw talaga sa pag-ibig ang kanyang puso dahil sa karahasang dinanas sa kamay ng mga hapon. Nakita ko rin ang alaala kung kailan inatasan ng pinyente si Sargento Miguel na pamunuan ng pangkat ng mga manunugis ng aswang. Biro pa nga ni Mariano, itsura pa lang ng mabalasik na sarhento ay siguradong tatakbo na ang mga halimaw. Hindi pa kasama ang napakahigpit nitong pagsasanay sa amin, pinukpok niya sa utak namin kung gaano kahalaga ang buhay ng bawat isang tao. Kaya dapat naming isiping laging huli sa mga pagpipilian ang pagpatay. Pero ang halimaw na kaharap namin, oo, katawan at itsura ng sarhento pero hindi na siya ang Sargento Miguel namin. Tumakbo ako palapit kina Miriam at Sargento. Pinahiga ko sa aking mga hitang walang buhay ng si Miriam. Sinisigaw ko ang kanyang pangalan kahit alam kong hindi na niya ako naririnig. Lumapit din sa amin sina Toto, Mateo, Ginoong Salvador at iilang mga tauhan ng hasyendero. Ilang sandali pa, napalingon ako sa nakahandusay na aswang nang magsalita ito. Nanghihina, ngunit nakatitig ito sa akin. Nakangiti at sinabing, "Salamat, Javier. Salamat." Hindi pa man tuluyang nangunguya ng mga puso at isip namin ang nangyari. Muli na naman kaming nahintakutan nang magsisigaw si Gaspar. "Ang gabunan! Paparating na ang gabunan! Magsihanda kayo!" Napalingon ako sa direksyon ng ilog at nakita kong nakatayo roon ang matandang hukluban. Napakatalas ng tingin nito kay Ginoong Salvador habang patawa-tawa. "Hindi ka na makakatakas, Salvador. Ibigay mo na sa akin ang bato kung ayaw mong mas marami pang mamatay. Hindi mo ako maluloko, demonyo! Ibigay ko man sa iyo to, hindi tiyak na dadanak pa rin ang dugo." Tiningnan ko ang paligid at napansing wala nang kasama ang gabunan na nakarating dito sa tawid ng ilog. Bagamat kita kong may mga aswang na tinatanay ng agos ng ilog Pulangi, ang mga nakatawid kanina, kasama na ang sarhento, nagawa na ring patayin ni Toto. Tagumpay ang plano. Ngayon, mag-isa na lang ang gabunan sa harap namin.
Ano? Handa na ba kayo? Palibutan natin ang halimaw na yan at sabay-sabay nating sugurin! Atas ni Gaspar sa mga naroroon. Pinalibutan nga namin ang gabunang nasa hasindero pa rin ang titig. Pagbigay ng hudyat ni Gaspar, dali-dali kaming nagpaputok. Subalit gaya ng inaasahan, nakailag ang gabunan. Nagsaboy ng asin, langis, dinurog na bawang at iba pang pangontra ang mga kasama ko. Swerteng may dumaplis sa braso ng itim na demonyo. Makikitang hindi siya gaanong nasaktan, bagamat kita pa rin saglit itong dumaing nang umusok ang balat. Mabilis din itong sumalakay sa amin, agad may mga nasugatan dahil sa kalmot. May tauhan din ng hasyendero na agad nabutasan ng sikmura. Tuloy-tuloy lang kami sa pagbaril, pagunday ng patalim at pagsaboy ng mga pangontra pero sadyang napakahirap nitong patamaan. Simpleng mga daplis lang ang nagagawa namin. Muli nitong sinigaw sa hasyendero na ibigay na ang itim na bato. Matatag naman ang paninindigan ni Ginoong Salvador na hindi nga namin isusuko ang bato sa ngalan ng kaligtasan ng sangkatauhan. Kita kong napipikon na ang matandang aswang, marina ang pagtiim ng mga bagang nito at ang pagkuyom ng mga palad. Umatungan ito ng napakalakas at bumuelo para sugurin ang hasyendero. Iniumang ng aswang ang matatalas na kuko habang sumusugod. Subalit kasabay ng pagkalmot niya sa mukha ni Ginoong Salvador, mabilis na umunday ng taga si Mateo sa may lieg ng halimaw. Mabilis itong matras para umilag, ngunit winasiwas na rin ni Gaspar ang sariling itak pukol sa binti nito. Nagawa nitong makalundag ng konting patras, ngunit nahawakan ni Toto ang isang braso nito sa kahinila pabagsak sa lupa. Tinulak ng gabunan si Toto na agad namang tumilapon. Gayunpaman, hindi na niya ako napansin sa kanyang likuran. Dalawang bala na lang ang meron ako. Pinagdarasal kong sana hindi ako pumalya. Pinaputok ko ang baril pukol sa mismong batok ng tampalasan. Sumirit ang dugo at bumagsak ito sa lupa. Sa kasamaang palad, nagawa pa rin itong makabangon, bagamat halatang nanghihina na. Pinagtangis niya ulit ang mga ngipin tsaka nagbantang hindi pa ito ang huli niyang pagsalakay. Sunod na lang kaming nagulat ang tumalikod ito at umaktong tatakas. Napakabilis, hindi matamaan ng mga kasama namin. Kaya muli akong umasa sa himala. Tinubad ko ang damit pangitaas ko at pumunit ng pahabang pirasong tela. Pumulot ng malaking bato na mabilis ko namang nilagay sa tela. Kita ko ang kilos ng gabulan. Oo, napakabilis pero dire-diretso lang ito papuntang ilog. Wala na itong planong manakit dahil sa kagustuhang makatakas. Pinaikot-ikot ko ang telang may bato. Isa. Dalawa. Napakaraming beses. Sana talaga tumama kasi hindi na pwedeng madagdagan pa ang biktima ng tampalasang yan. Bumuelo panundag ang halimaw sa gilid ng ilog. Pinakawalan ko ang bato. Ramdam ko ang kaba ng mga kasama ko. Umaasa kaming lahat na hindi pumalya ang pagiging asintado ko. Lahat ng panalangin namin noon ay inilagay namin sa huling pag-asang iyon. Hanggang sa tumama nga ito sa batok ng gabunan, pabagsak sa tubig. Doon na siya binanatan ng ibang may bala pa. Nagkulay itim ang bahaging yon ng ilog Pulangi. Dahil sa itim na dugo ng itim na aswang. Ilang sandali pa, lumutang ang walang malay nitong katawan. Agad namang lumangoy si Toto upang hilahin ito pabalik sa gilid ng ilog.
sa katuluyan na namin itong pinugutan. Masyadong masalimuot ang gabing yun. Hindi ako nagtagumpay. Oo, napatay namin ang pinuno ng mga aswang pero halos nangalahati rin ang bilang namin sa digmaang yun. Maraming nagbuwis ng buhay. Sina Sargento Miguel, Teniente Gabon, si Miriam at marami pang iba. Marami ring mga napinsala ng malubha. Si Toto, bali ang isang braso. Si Ginoong Salvador naman ay nabulag ang matang nadale ng gabunan. Ipinagpapasalamat na lang namin na walang napahamak ni isa man lang sa mga taga-baryong walang kakayahang lumaban. Matapos din noon ay tuluyan na kaming umalis ni Toto sa hukbo. Pagod na kami sa pakikipaglaban. Gusto na lang naming magkaroon ng payapang pamumuhay. Ang totoo nga niyan, halos lahat sa hukbo ni Teniente Gabon ay tumigil na rin sa pagiging mga sundalong gerilya. Ang mga nanatili naman ay lumipat na sa ibang hukbo upang pagsilbihan ang sintang bayan. Si Ginoong Salvador naman ay bumalik na ng Visayas. Inalok nga niya kami ni Toto na sumama, pero tumanggi ako. Kasi napamahal na ako sa maliit na baryo. Si Toto naman ay ayaw ding iwan ang Mindanao. Kaya naman ipinangako na lamang niya sa aming patuloy niyang pangangalagaan ang itim na bato upang hindi tumapa sa kamay ng kahit na sinong aswang. Sir Jupiter, matapos ang digmaang yun ay payapa nang namuhay si Lolo Javier sa baryo sa tabi ng Ilog Pulangi. Doon na rin siya nakapag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. Doon nga rin po isinilang ang tatay ko. Pagkatapos lumipat lang si tatay sa Zamboanga matapos pakasalan si nanay. Sa pagtanda naman ni Lolo Javier, nanatili itong tahimik, di masyadong palangiti. Kita rin sa katawan ni Lolo Javier ang napakaraming mga peklat na dulot ng digmaan. Kasama na roon ang mahahabang peklat na tila gawa ng mga kalmot ng malalaking mga hayop. Gayunpaman, ramdam na ramdam naming kanyang mga apo kung gaano ito kahigpit pagdating sa pagbabantay sa amin. Subukan mong saktan isa man sa amin, siguradong makakatikim ka talaga ng malutong na sermon. At nang mabasa ko ang lumang kwaderno, naintindihan ko rin kung bakit ganoon si Lolo. Sadyang mahal lang niya kami at ayaw niyang mapahamak isa man sa amin. Paano po? Hanggang dito na lang, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Salamat din sa lahat ng mga sumubaybay sa pakikipagsapalaran ng aking Lolo Javier, ang sundalong bantay. Mag-iingat po kayo palagi.